Mabuhay sa Mango Flix! Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang Honey Lemon Soda. Ang pelikulang ito ay nagkukwento ng isang mahiyain na estudyanteng babae sa high school na madaling mapagtripan dahil sa kanyang ugali. Hanggang sa makilala niya ang isang maluwag sa loob na binata na may lemon yellow na buhok na tumutulong sa kanya. Popular ang binata pero medyo tahimik at misteryoso. Habang nagkakaroon siya ng pagtingin dito, nananatiling malayo ang binata dahil may sariling sikreto siya. Magagawa kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa mga nang-aapi sa kanya, at magiging sila kaya sa kabila ng kanilang mga sitwasyon. Alamin natin sa Honey Lemon Soda. Nagsisimula ang Honey Lemon Soda sa kwento ni Ishimori Yuka, isang mahiyain na estudyanteng babae sa middle school na nahihirapang makipagkaibigan. Isang araw, pag-uwi niya galing paaralan, tahimik na iniisip ni Yuka kung anong high school ang papasukan niya pagka-graduate niya sa middle school. Dito niya nakilala si Rimi, isang estudyante mula sa kanyang paaralan na madalas binubuli siya. Gaya ng inaasahan, tinulak ni Rimi si Yuka, saka siya kinutya dahil sa pagpili ng isang hindi sikat na high school na puno ng mga walang kwenta. Dahil sa panlalait na yon, hindi nagtangkang lumaban si Yuka. Tahimik lang siyang umupo roon, nakakuyom ang mga kamao. Maya-maya, nakita ni Yuka si Miura Kai, isang gwapong estudyante na may lemon-colored na buhok, na lagi may dalang bote ng lemon soda. Tumayo si Kai sa harapan ni Yuka, sinubukang pag-aani ng loob nito habang iniiling ang bote ng kanyang lemon soda. Iminungkahi pa ni Kai na mag-aral si Yuka sa parehong high school na pinapasukan niya. Nang marinig yun, parang nagkaroon ng pag-asa si Yuka na magkakaroon siya ng normal na buhay sa high school na hindi na kailangang matakot sa pananakot. In short, natanggap si Yuka sa parehong high school ni Kai. Gamit ang kanyang bisikleta, sinalubong ni Yuka ang kanyang unang araw na may ngiti. Naniniwala siyang magiging maayos ang buhay niya sa bagong paaralan. Samantala, agad na naging sentro ng atensyon si Kai sa mga estudyante sa high school. Ngunit ang kasikatan ni Kai ay nagdulot ng inggit sa ibang mga estudyante at kinutya siya. Ginantihan ni Kai ang pang-aasar sa pamamagitan ng binuhusan sila ng lemon soda. Nakalungkot nga lang dahil nadaanan ni Yuka at natapunan din siya. Nabasa tuloy ang uniforme niya. Samantala, nagulat naman si Kai na magkasama pala sila ng high school. Sinimulan ni Yuka ang kanyang buhay high school, unti-unti siyang nagbubukas at nakikipag-usap sa mga bagong kaklase. Ngunit saglit lang yon dahil nalaman niyang pareho pala sila ng school ni Rimi. Sa corridor ng school, ininsulto ulit siya ni Rimi. Tinawag siyang bato dahil tahimik lang si Yuka kapag inaasar. Nagpatuloy ang pang-aasar kay Yuka. Araw-araw, itinatapon sa basurahan ang gamit niya, pero hindi pa rin siya lumalaban. Nag-alala si Kai sa kalagayan ni Yuka kaya sinubukan siyang kausapin, pinayuhan si Yuka na magkaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili, o kaya naman ay lumaban sa mga nang-aasar. Kung hindi kaya, humingi man lang ng tulong. Nang marinig ang payo ni Kai, napayakap na lang si Yuka sa sarili at pinipigilan ang emosyon. Hindi naman sa ayaw humingi ng tulong ni Yuka, pero ayaw niyang madamay ang iba sa mga problema niya. Kaya mas gusto niyang manahimik hanggang sa isipin niyang siya'y parang bato na rin. Kinabukasan, muling nakasalubong ni Yuka sina Rimi at ang mga kaibigan nito sa isang sulok ng paaralan. Doon, pinabili siya ni Rimi ng pagkain. Tumahimik lang si Yuka na parang bato. Naiinis si Rimi kaya tinulak siya nito. Agad na napansin ng ibang estudyante ang nangyari, pati na si Kai. Nakita ni Kai na inaapi na naman si Yuka, kaya lumapit siya at umupo sa tabi ni Yuka. Malinaw sa mga mata niya ang awa kay Yuka. Sinabi ni Kai na kung kailangan ni Yuka ng tulong, handa siyang tumulong. Si Yuka, na hindi na kinaya ang kanyang dinaramdam, ay tuluyan ng napahagulhol at humingi ng tulong kay Kai. Pinapakalma ni Kai si Yuka sa pamamagitan ng paghaplos sa ulo nito. Pagkatapos, tumayo si Kai at sinaway sina Rimi at ang grupo nito na huwag nang guluhin pa si Yuka, dahil may kahihinatnan nito. Walang imik na umalis si Rimi na may pagsusungit. Simula noon, tahimik na ang mga araw ni Yuka. Sa katunayan, nakakaya na niya ngayon ang tatlong bagong kaibigan na kaibigan din ni Kai. Sina Ayumi Endo, Satoru Sito, at Tomoya Takemata. Isang hapon sa silid-aralan, habang mahimbing na natutulog si Kai sa kanyang upuan, masayang nagkukwentuhan ang tatlo kay Yuka. Kinukulit nila si Yuka at tinatanong kung bakit dito sa paaralan nag-aral. Hayag na sinabi ni Yuka na noong nasa middle school siya,
lagi siyang inaapi kaya wala siyang kaibigan, hanggang sa sumapit sa puntong ayaw na niyang pumasok. Dahil dito, naging matigas ang loob ni Yuka para hindi masaktan ang sarili at ang iba, pero may isang taong nagpabalik sa kanyang ulirat, kaya determinado na siyang magbago para magkaroon ng normal na buhay estudyante sa high school tulad ng ibang teenager. Narinig ni Kai na kunwari ay natutulog ang mga sinabi ni Yuka. Isang araw, inayos ng guro ang mga upuan sa silid-aralan. Buti na lang, sa tabi ni Kai sa unahan na upo si Yuka. Mula noon, natuklasan ni Kai na matalino si Yuka at nagkaroon siya ng ideya. Sa klase, inanunsyo ni Kai na ang sinumang maging kaibigan ni Yuka ay tiyak na mapapataas ang grado. Naniniwala ang mga kaklase ni Kai sa sinabi niya at naging magkakaibigan sila Yuka. Mula noon, hindi na nakararamdam ng pag-iisa si Yuka dahil laging nandyan si Kai para tulungan siya at binabati na rin siya ng mga kaklase niya. Nang makita ni Tomoya ang atensyong ibinibigay ni Kai kay Yuka, nagduda siyang may espesyal na damdamin si Kai para kay Yuka. Pero ayaw aminin ni Kai dahil may itinatago pala siya. Isang hapon, inimbitahan ni Kai si Yuka na mag-aral kasama ang mga kaibigan niya sa isang cafe. Malapit na ang exam kaya kailangan nila ang tulong ni Yuka para maipaliwanag ang mga aralin. Maya-maya, lumapit sa kanila si Serena at ang dalawang kaibigan nito. Si Serena pala ang ex-girlfriend ni Kai. Magkaibigan pa rin sila kahit hiwalay na. Pero bigla namang ininsulto ng kaibigan ni Serena si Yuka, na para bang hindi karapat-dapat na makatabi si Kai. Nagalit si Serena dahil sa pang-iinsulto at agad niyang kinuha ang baso at tinapon ang. Ibinahagi niya ang mga laman nito sa kaibigan niya, saka humingi ng paumanhin si Serena kay Yuka dahil sa masasakit na salita ng kaibigan niya. Ngunit kinabukasan sa bubong ng paaralan, napapalibutan si Serena ng mga kaibigan niya. Hiningi nila kay Serena na humingi ng tawad dahil sa nakakainis nitong ugali. Dahil sa pakiramdam na inosente siya, tumanggi si Serena. Nagalit talaga sila dahil sa pagtanggi niya, hanggang sa halos masampal na siya ng isa sa kanila. Nang mga sandaling yon, dumating si Yuka at nakita ang nangyayari. Nagpasya si Yuka na suklian ang kabaitan ni Serena sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanya, at buti na lang dumating din si Kai para ipagtanggol si Serena. Dahil sa nakitang hindi maganda ang sitwasyon, umalis na sila. Sa bubong ng paaralan, nakita ni Yuka ang pagiging malapit ni Kai at Serena. Napagtanto rin niya na patuloy pa ring binibigyan ni Kai ng espesyal na atensyon si Serena, kahit hindi niya alam kung bakit sila naghiwalay. Anuman ang dahilan, nakakaramdam na ngayon ng insecurity si Yuka dahil pakiramdam niya ay hindi siya kapantay ng magandang si Serena. Isang hapon, nakausap ni Yuka sina Serena at Ayumi. Mula sa usapang ito, sa wakas ay nalaman ang unang pagkikita ni na Serena at Kai. Nung nasa middle school siya, pala ay madalas na binubuli si Serena ng mga kaibigan niya. Mas matindi pa pala ang bullying na natanggap ni Serena kaysa kay Yuka. Doon pumasok si Kai para protektahan si Serena. Palaging umaaksyon si Kai kapag may nakikitang kawalan ng katarungan sa harapan niya. Simula noon, laging umaasa kay Kai si Serena, kahit na napagtanto na niya na kailangan niyang magbago dahil hindi siya palaging mapapanatili ng iba. Iyon ang dahilan kung bakit naghiwalay sina Serena at Kai. Sinisiguro ni Serena kay Yuka na sa ngayon, wala na siyang espesyal na relasyon kay Kai. Pero kahit na ganun, hindi nasiyahan si Yuka sa pag-amin ni Serena, iniisip pa rin niyang may nararamdaman pa rin si Serena kay Kai. Kaya naman, iniiwasan na ni Yuka si Kai nang walang paliwanag. Kahit na ganun, sinubukan pa rin siyang lapitan ni Kai. Hanggang sa isang araw na nagkita sila sa festival, tinanong ni Kai kung bakit nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Yuka. Pero nanahimik lang si Yuka, parang bato lang, pero hindi sumuko si Kai. Hawak niya ang mga kamay ni Yuka habang nakatingin sa mga mata nito. Sinabi ni Kai na kahit parang bato ang kilos ni Yuka, para sa kanya, si Yuka ay isang hiyas. Napaiyak si Yuka sa mga sinabi ni Kai, at muli siyang inalo ni Kai para tumigil sa pag-iyak. Sa wakas, napagtanto ni Yuka ang pagmamahal niya kay Kai. Ilang araw na ang nakalipas simula sa pista. Hindi pa rin alam ni Yuka na may dalawang buhay si Kai. Nalaman niya na nagpa-part-time pala si Kai bilang bartender sa isang bar sa gabi. Nag-iisa lang si Kai kaya kailangan niyang magtrabaho para mabuhay. Ngunit dahil sa sobrang pagod, nagkasakit siya at hindi nakapasok sa eskwela ng ilang araw. Nag-alala si Yuka kaya naisip niyang dalawin si Kai pagkatapos ng klase.
Pagdating sa apartment ni Kai, nakita niya itong may malubhang sakit. Napakataas ng lagnat niya kaya nawalan siya ng malay. Agad siyang inalagaan ni Yuka at nagluto ng lugaw para makakain si Kai. Ngunit, matapos ang buong araw nakasama si Kai, napagtanto ni Yuka na hindi pa niya nakita ang mga magulang ni Kai. Ipinaliwanag ni Kai na nasa ibang bansa ang mga magulang niya. Maikling kwento, gumaling na si Kai, at bumalik na siya sa paaralan. Pagpasok ni Kai sa paaralan, lagi siyang nilalapitan ng mga babae. Dahil sa kasikatan ni Kai, naging insecure si Yuka. Napansin din ito ni Tomoya kaya sinaway niya si Kai, na sinasabing ang kasikatan ni Kai ay maaaring maging dahilan ng pagkasira ng relasyon nila ni Yuka. Dahil doon, nagsulat si Kai sa notebook ni Yuka tungkol sa nararamdaman niya, na kailangan niya si Yuka at hahanapin niya ito saan man magpunta si Yuka. Pero hindi pa rin yun sapat para mapapanatag si Yuka na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumpiyansa sa pakikipagrelasyon kay Kai. Sa payo ni Ayumi, na nagsabi kay Yuka na sabihin ang nararamdaman niya kay Kai, sinabi na ni Yuka kay Kai ang pagmamahal niya rito. Di inaasahan, hinalikan siya ni Kai sa labi. Simula noon, hayag na nila ipinakikita ang kanilang malapit na relasyon sa harap ng kanilang mga kaklase. Kahit na ganon, iniisip pa rin ng ilan sa mga kaibigan nila na hindi sila bagay dahil hindi raw karapat-dapat si Yuka na maging tagapakinig ni Kai. Pero ipinagtatanggol naman ni Kai si Yuka, at hayag na sinabi sa harap ng lahat ng estudyante na sila opisyal ng magkarelasyon. Lumipas ang mga araw, at mas lalong naging malapit sina Yuka at Kai. Lagi silang magkasama, nag-aaral ng magkasama at pumupunta sa kanilang mga paboritong lugar. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang malapit na relasyon. Nang magsulat si Yuka ng tanong sa journal ni Kai tungkol sa family tree nito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Kai. Parang ayaw sagutin ni Kai at nahihiyang talakayin ng mga bagay-bagay tungkol sa pamilya niya kahit kanino, kahit pa sa kasintahan niya. Dahil dito, medyo naging delikado ang kanilang relasyon. Naging tahimik si Kai at ayaw nang makipag-hangout sa mga kaibigan niya. Ang pagbabago ng ugali ni Kai ay nag-aalala kay Tomoya. Nagpasya siyang kausapin si Yuka at sabihin dito ang part-time job ni Kai. Agad namang pumunta si Yuka sa bar kung saan nagtatrabaho si Kai. Pagkakita kay Yuka na nakatayo sa entrance, agad na hinayla ni Kai si Yuka palabas ng lugar. Doon, tinanong ni Yuka kung bakit itinatago ni Kai sa kanya ang trabaho nito, kahit naman hindi naman masama ang maging bartender. Pero iba ang pananaw ni Kai. Sa tingin niya ay pag-aari ng bar ang, sa buhay gabi, isang mundo na hindi angkop kay Yuka. Hindi pa rin tinatanggap ni Yuka ang dahilan ni Kai dahil para sa kanya, may karapatan siyang malaman kung nasaan si Kai, kahit saan man sa mundo. Pero sa kabilang banda, nahihirapan si Kai sa pakikialam ni Yuka sa buhay niya. Walang paliwanag, iniwan ni Kai si Yuka na nalilito. Dumating ang bisperas ng Pasko kung saan nagdiwang si Yuka at ang mga kaibigan niya nang wala si Kai dahil sa trabaho. Ngunit, nang makita niya ang mga larawan ni Yuka sa social media na nagpapakita ng kanilang masasayang araw, naantig ang puso ni Kai. Sa huli, napagtanto ni Kai na malaki ang kahulugan ng presensya ni Yuka sa buhay niya. Tumakbo siya, iniwan ang trabaho para hanapin si Yuka. Ngunit, nang makarating siya sa selebrasyon ng bisperas ng Pasko, ang mga kaibigan niya lang ang nadatnan niya. Umalis na si Yuka. Sa harap ng mga kaibigan niya, humingi ng tawad si Kai sa pagkilos niya na itinago niya ang personal niyang buhay sa kanila. Naiintindihan siya ng mga kaibigan niya, at sinabi nila kay Kai na si Yuka ay papunta ngayon sa lugar kung saan sila unang nagkakilala ni Yuka. Nang una, gamit ang hiniram na bisikleta ni Satoru, dali-daling hinabol ni Kai si Yuka. Sa katapusan ng pelikula, nakarating si Kai sa kanyang pupuntahan. Maya-maya, nang makita niya si Yuka, sinulat niya sa kanyang journal ang sagot sa tanong ni Yuka noong nakaraang araw. Habang pinipigilan ang mga luha, ibinahagi ni Kai na namatay ang kanyang ina noong 3 taong gulang siya, samantalang nawala ang kanyang ama noong nasa huling taon na siya ng high school. Mula noon, siya na lamang mag-isa ang nabubuhay. Inilihim niya ito dahil natatakot siyang iwan siya ulit ng taong mahal niya. Matapos malaman ito, nangako si Yuka na lagi siyang sasama kay Kai kahit ano paman. Nagtapos ang pelikula. Ang mensahe ng pelikulang ito ay, kailangan mong lumaban at ipakita ang iyong pagmamahal kung sa tingin mo'y nakita mo na ang tamang tao. Dahil minsan, napagtatanto lamang natin kung gaano kahalaga ang taong mahal natin kapag wala na sila sa ating tabi.